I charge him treason for this. Eh paano? Sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatas pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Huwag ka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Ay, napakalaking bahagi ng Pilipinas to, Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. JB po ang inyong lingkod at nandito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. At eto nga nang gagal-iti nga po itong si Senator Marcoleta mga kababayan. Dito nga po kay Senator Lacson at dito kay Retired Justice Antonio Carpio. Ipinakita dito ni Senator Marcoleta mga kababayan ang mga di umano'y panlilin lang itong si Senator Ping Lacson para palabasin umano na siya ay maka-China. At itong si Carpio mga kababayan maari umanong makasuhan ng treason. Base nga po dito kay Senator Marcoleta kaugnay ng ginawa na itong desisyon na naging dahilan ng pagkawala ng ating teritoryo, ng malaking teritoryo umano sa karagatan. Panoorin po natin ito mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Tayo, transparent tayo eh. Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw. Yan ang patakaran ng istasyon na ito. Hindi kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kayang gawin ito eh. Ganun ho. Talagang imposible gawin, ano? Eh samantalang hindi naman siyang gagawa. Ang NAMRIA ang gagawa niyan eh. Eh di tulungan natin ang NAMRIA. Pagtulong-tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Kinuha nila yung parte ng HISIS para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil, in-enclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, taking part of the high seas. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object, baka sakaling maging katanggap-tanggap yun. Ano? Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito pagkatapos ako ngayon ang gagawing traidor, senador. Hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit daw po? Bakit? Nakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Kaya tayo nagkanda... Nagkaganto-ganito, nagkagulo-gulo na. Nagkahetot-hetot, sabi nila. Hindi ko alam Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Coordinates din ang problema eh. Yes. Nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Pati ang Pangulo na namali doon sa coordinates niya. Isip-isipin mo yung discrepancy between, sabi ko, between 70 meters to 400 meters. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang kung ano-ano. Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kailan kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo kahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa. Inalis po ninyo ang KIG. Tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Yung kagagawan pala nila, ibinenta. Sa akin nila ibinibintang. Naghahanap lang pala ng masisising iba. Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sana, no? Kasi talaga ngayon sa social media, ngayon, sobrang laganap fake news eh. Sabi ko nga, kung nakikinig yung Vice Mayor ng Kalayaan,
Kasi na-interview siya sa Isang palatuntunan po. sa GMA, Opo. whatever, sa isang Opo. palatuntunan. Oho. Pati yung mayor. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Oo, kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Oho. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way, way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oho. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi na kaya nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... Opo, doon niya pinasok yun. Yun ang naging So pinagsama-sama po niya, para sa ganoon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Oho. Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga yung mga sagot daw niya. Samantalang ang pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ako, para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maido-drawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap na sagutin na talagang kung nga yung mga Namria, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Talagang hindi mo ka ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Doon niya kinuha yun. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang Ito, pakikita ko, gawa niya ito. Sa kanya galing ito. Babasahin ko lang. In geopolitics, sabi niya. tayo, sige, ipakita niya sa Itong ganito? Yes. Yan. Sige. Sige, ano po laban, Sen? Habang Sabi niya, in geopolitics, the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Gusto ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng geopolitics? Geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. In dirty, maruming politika. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics,
foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila may not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Parang lumalabas tuloy dito. Ayaw nilang lumabas yung katotohanan. Ayaw nilang maintindihan ng mga tao kung ano ba talaga yung nangyayari dyan sa West Philippines na yan. Parang may pinagtatakpan sila. Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, yung dalawang tanong, sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito, Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Bakit niya, ito tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa, sa Twitter, X, an earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft hindi maliwanag, paiba-iba. Hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para palabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang Ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero paiba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge naman. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus, ng attention. Pinaka-focus ng attention sapagkat ito ang kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimut na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo makipagdebate. Ano bang pakialam mo dito? Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro, baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, siyempre, baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Ayun. Bakit pagka pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Itong pinag-uusapan natin yung flood control Ito yung liwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakasakali makakuha kayo ng pipirma, kung sakaling
Oo. Kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Aha. Okay. Okay? Majority report. O edi, i-adapt natin. Oo. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, i-depensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Oo. Yun pala. Oo. Oo. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kababayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan eh. Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati direction hindi na malaman. Ha? Pati Saka dapat hindi talaga siya yung kinuhang naging Blue Ribbon chairman. Dahil alam naman natin na nasasangkot nga po yung Pangulo saka yung kanyang pinsan na dating House Speaker na si Romualdez sa anomalya ng flood control. Dapat hindi siya yung nakuha dahil alam naman natin na kaalyado siya nung nakarang eleksyon ay magkakasama sila. Kaya hindi mo maalis sa isip ng tao na baka magkaroon nga ng takipan. Dapat ibang senador yung ginawang yung Blue Ribbon chairman. Yung hindi kaalyado nung nasa administrasyon. Kung hindi siguro nasasangkot yung pangalan ni PBBM saka ni Romualdez baka pwede, baka okay lang. Kaya lang nadadamay kasi yung pangalan nila kaya hindi mawawala sa isip ng iba na baka may pinagtatakpan nga itong pumalit kay Senator Marcoleta. coordinates. Oo. Pati coordinates. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin at tapos bandang huli inamin na naman. O ngayon sabi niya, I'll make one emphasis. Opo. I will go wherever evidence leads us. O yun na nga, tindi nun, Sen. Oo, natatandaan ko yun. O ano ngayon, papunta lahat sa sapsap. Nabanggit sa Papunta inyo. lahat sa sapsap eh. Yung ba yung direction, pupuntan natin ng mga sapsap? Parang yun talaga ang direksyon niyan, Sen. Kasi Oo. ayaw niya abutin yung palalaking isda eh. O kaya siguro, yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Yun ang baka nakitang sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Kaya tinatanong ko ulit, titignan po ninyo, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Ang KIG. ang KIG? Hindi po kami gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan. At nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. Tapos ngayon, ang mangyayari ngayon, stopel. Hindi na natin kayang baguhin yon kasi sinabit natin Naisabit dyan. na. Oo. Hindi lamang yun, marami pang mapang ganun din ang uri. Hindi lamang yung pinakita, isa lamang yun sa pinakita ko. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traidor. Tapos kayo ang sasabihin Oo. hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Pagkatapos sa akin yung sasabihin, Parang ipinamimigay niyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong, whether or not the KIG is part, kayo nga ang nauna iniwalay nga ninyo eh. Pero ano pang original version? Alam mo, Sen? kaya hindi ko muna nilabasan. Ayaw kong kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro. Bakit ganun? Oo nga Pero po. napilitan na rin ako eh. Papano, sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatapos pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Huwag ka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Ay, napakalaking bahagi ng Oo. Pilipinas to, Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Ito sige po, Sen, kanya, desisyon na po niya ito, Pero desisyon niya ito. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona Magaliona. versus Ermita. Okay. Oo. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes. Yung maritime rights, limited lang yun. Limited lang Economic po yan rights po. lang yun. Opo. I charge him treason for this.
Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw ito, nilang diba? makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito eh. Hindi na nga makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Hindi, sinabi na may ano na eh, may ano. Etin mo, dahil nga sa sinabi ni Ping Lacson Yan. na sinabi niya na geopolitics, ang pagkuha ng impormasyon sa mga traidor, bla bla bla. Gumawa rin ng pagpapahayag. Itong Justice Carpio, sinabi niya, I intend to revise. Sabi niya, sana ma-revise natin ang Foreign Service Act sa DZBB. May interview siya. Ha? Para daw malaman, baka may mga Pilipino na nagsisilbi na foreign agents at binabayaran ng China. So, nasabi na nga natin nung isang araw, nakalimutan niya, yung anak niya nagtuturo sa University of Beijing. So, nagsama-sama sila. Nakikita mo, magdidikit-dikit sa isang larawan na sila magkakasama. Kung basahin mo yung dyaryo ngayon, yung isang manunulat sa, hindi ko alam kung Inquirer yun o Ambet Ocampo. Isang malapad na dyaryo na lang po. Isang malapad na dyaryo, binabanggit na naman niya yung mga naunang mga mapa na pinagsasaligan ni Justice Carpio na, ayan, sabi niya, hindi kagaya ni Marcoleta na pinamimigay niya. Sabi na naman niya. So, iba, yung narrative nila, gumawa sila ng sariling narrative, sila-sila. Opo. At pagkatapos ngayon, merong isang opisyal ng relihiyon. Hindi ko nababanggitin kung anong relihiyon, kung anong pangalan, kinocongratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives, gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, and the yung katapangan, kabayanihan ng mga nakatira sa KIG na magpahayag ng kanilang na gusto yata nila kung gawing persona non grata, parang ganyan. Nakita mo na kung ano yung kanilang ginagawa. Kaya gumagawa na sila ng pelikula. Kaya si Commodore Tariela, gusto niya akong hilain papunta ron para hiyain nila ako, hindi ba? Nakikita niyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Kailangan po malaman ninyo, mga kababayan, kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Pero ang batayan po nito ay panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Yun. Maliwanag po yun, ha? At yun na nga, mga kababayan, hanggang dito lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Kung maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.